Isang kabataang blondeng nakahod ang lumabas mula sa matataas na damo, kinakamot ang likod ng kanyang ulo habang may alang-ainang ngiti sa labi, mahina niyang sinabi na nahuli siya nila. Karga ni Etsuki sa kanyang mga bisig ang sugatang si Choufa habang kumalat ang madilim na aura sa likuran niya. Nagningning ang kanyang mga mata habang tinatanong ang blondeng lalaki kung kasabwat ba siya ni Charles kanina. Nagulat, mabilis na ikinaway ng blondeng lalaki ang kanyang mga kamay at pasigaw na sinabing hindi siya kaaway, nagmakaawa siyang pakinggan muna siya. Malamig na sinulyapan siya ni Etsuki at sinabing ayos lang, dahil wala siyang oras para makipag-ayos dito. Sa likuran nila, patuloy na kinakain ni Death si Charles na pinabagsak nito. Inutusan ni Etsuki si Death na sumunod sa kanya matapos nitong tapusin ang pagkain, gulat na pinanood yun ng blondeng lalaki. Kahit isang mabangis na halimaw tulad ni Death ay agad na sumusunod kay Etsuki nang walang pag-aalinlangan. Naisip niyang baka ang isang tulad ni Etsuki ang talagang makakatulong sa kanya. Mabilis siyang lumapit at ipinakilala ang sarili bilang si Iberia. Sabay tanong sa pangalan ni Etsuki, punong-puno ng pananabik, sinabi niyang kahanga-hanga ang laban kanina, kahit na may ilang sandaling tunay na nakakatakot. Dagdag pa niya, tiyak na si Etsuki ang misteryosong lalaking tumalo kay Oge Takero. Kalmadong sumagot si Etsuki na ang pangalan niya ay Tenma Etsuki, habang patuloy na karga sa kanyang mga bisig ang walang malay na si Choufa. Nerbyosong sumunod si Iberia sa tabi ni Etsuki, may alang-ainang ngiti siyang nagtanong kung maaari ba siyang tulungan ni Etsuki. Sinabi niyang babayaran niya ito, o maaari siyang magbigay ng karma stones, o kahit isang sandata. Nanatiling tahimik si Etsuki habang naglalakad pasulong kasama ang sugatang si Choufa. Pinanood siya ni Iberia habang papalayo, at nagsimulang pagpawisan ang kanyang mukha. Nagtaka siya kung bakit hindi man lang sumasagot si Etsuki. Naalala niya ang minsang sinabi ng kanyang ama na kahit sino ay masayang tutulong kung sapat ang kabayaran. Ngayon, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung kasinungalingan ba yun. Isang alaala ang sumagi sa isip niya, ang kanyang ama na humahampas ng bakal sa harap ng nagliliyab na pugon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kabayaran ay nangangailangan ng pagkamalikhain, tulad ng kung paanong ang isang baso ng tubig ay mas mahalaga kaysa kayamanan sa gitna ng disyerto. Sinabi ng kanyang ama na para sa isang taong naghahanap ng paghihiganti, dapat kang mag-alok ng talam, para sa isang sugatan, gamot ang dapat ialok, aniya, sapat na kabayaran na iyon para sa kanila. Pagbalik sa kasalukuyan, biglang lumiwanag ang mukha ni Iberia sa pagkaunawa, mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao sa pananabik at sinabing sa wakas ay naunawaan na niya. Tumawag siya mula sa likuran, pinaalalahanan si Etsuki na naglakad lamang ito papunta roon. Sinabi niyang imposibleng makagalaw ng mabilis habang may buhat na sugatan, at ang pinakamalapit na ospital ay ilang dosenang kilometro pa ang layo. Nagbabala siya na kung magpapatuloy si Etsuki sa ganoong kabagal na paglalakad, mamamatay ang babaeng buhat nito. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang bag at inilabas ang isang kumikislap na scroll. Sinabi niyang nagkataon na mayroon siyang mga healing item, ngunit kahit narinig yun, nagpatuloy pa rin si Etsuki sa paglalakad. Nagmamadaling sumigaw si Iberia na kaya niyang iligtas si Choufa. Nang marinig yun, huminto si Etsuki at bahagyang lumingon. Tinatanong kung totoo ba yun. Ipinaliwanag ni Iberia na hindi niya ito kayang lubusang pagalingin agad. Ngunit iligtas niya ang buhay nito. Lumuhad silang dalawa sa tabi ng sugatang si Chua. Tinanong ni Etsuki kung maaaring isagawa ang pagpapagaling kahit may suot pa itong damit. Sumagot si Iberia na hindi pangkaraniwan ang bendahe na ginagamit niya. Ipinulupot niya ang kumikislap na bendahe rito habang ipinapaliwanag na isa itong bihirang karma tool, gawa mula sa mga bendahe na isinusuot ng Shadow Tribe at balat ng puno na mula sa Kodama Tribe. Tiningnan siya ni Etsuki at inulit ang hindi pamilyar na termino, tinatanong kung ano ang karma tool. Pinagmasdan siya ni Iberia at sinabing sa antas nito, malamang ay bagong gising pa lamang itong awakened. Ipinaliwanag niyang hindi katakatakang wala pa itong alam tungkol doon. Ipinaliwanag ni Iberia na hindi umeepekto ang makabagong mga sandata laban sa disaster beasts. Walang silbi ang mga baril laban sa mga ito, kaya hindi maaaring gamitin ang firearms sa tunay na labanan. Ngunit ang mga crafter ay nakagagawa ng mga espesyal na anti-disaster beast items na tinatawag na karma tools.
na nililikha mula sa monument materials at mga bahagi ng katawan ng disaster beasts. Sinabi niyang nahahati ang karma tools sa 4 na ranggo batay sa kakayahan ng crafter at mga materyales na ginamit. Ang 4 na ranggo ay normal, rare, epic, at unique. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ito gamit ang isang simpleng longsword bilang halimbawa. Ang normal karma tools ay halos walang pinagkaiba sa ordinaryong mga sandata, maliban sa kakayahan nitong makapinsala sa disaster beasts at awakened beings. Ang unang espada ay isang ordinaryong longsword. Ang susunod ay ang Ocean Sword, isang rare weapon, na nagpapataas ng agility at magic. Sinabi ni Iberia na ang rare karma tools ay nagpapalakas ng stats ng gumagamit nito. Ang ikatlong sandata ay ang Blood Sword, isang epic weapon, na nagpapataas ng attack power at sumisipsip ng dugo upang itaas ang temperatura ng talam habang binabawasan ng kalahati ang kakayahan ng kalaban na magpagaling. Ipinaliwanag ni Iberia na ang Epic Karma Tools ay hindi lamang nagpapataas ng stats kundi mayroon ding espesyal na effects. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag tungkol sa huling ranggo, ang unique, gaya ng Holy Sword. Nagbibigay ito ng dagdag na attack at agility. Ang natatangi nitong kakayahan ay ang pagpapahintulot sa gumagamit na kunin ang walang hanggang magic na nakatago rito, kaya posible ang walang katapusang paggamit ng magic. Sinabi ni Iberia na ang sukdulang pangarap ng bawat crafter ay makalikha ng isang unique karma tool, mga sandatang may napakalaking stat boosts at natatanging kapangyarihan. Ipinaliwanag din niyang hindi gaanong malakas sa labanan ang mga crafter mismo, at kakaunti lamang sila. Ngunit dahil kaya nilang lumikha ng karma tools, nirerespeto sila ng lahat ng awakened people. Nang marinig yun, tinanong ni Atsuki kung crafter ba ang kanyang ama. Ngumiti si Iberia at sinabing ang kanyang ama ay hindi basta-bastang crafter. Ipinaliwanag niyang napakaraming crafter ang hindi man lamang nakakalikha ng isang unique karma tool sa buong buhay nila. Sa 5 kontinente, 10 crafter lamang ang nakarating sa antas na yun. Pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi niyang 3 sa 10 unique tools na yun ay gawa ng kanyang ama. Dahil doon, tinatawag ang kanyang ama na Crafter King ng Northern Continent. Habang sinasabi yun, mayabang nang umisi si Iberia. Ngunit nang lumingon siya, napansin niyang hindi man lang nakatingin sa kanya si Atsuki. Nainis siya at pasiga na tinanong kung nakikinig ba talaga ito. Malakas siyang nagreklamo na mabait na nga niyang ipinapaliwanag ang lahat, pero bastos pa rin si Atsuki. Sumigaw siyang huwag siyang balewalain, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, tahimik na sinuri ni Atsuki ang crossbow na hawak niya at sinabing yun din ang parehong crossbow na ginagamit ni Charles. Nagulat si Iberia, dahil kahit matapos marinig ang tungkol sa kanyang ama, hindi man lang ito nagpakita ng pagkabigla. Bamulong siya na ang kahit sinong normal na awakened person ay siguradong pinupuri na siya sa puntong yun. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ni Atsuki ang sandata at naisip na kung mapasa kanya iyon, mababawasan ang pangangailangan niyang gamitin ang clear orb at mababawasan din ang panganib na mabunyag ang kanyang mga kakayahan. Tiningnan yun ni Iberia at sinabi kay Atsuki na isa yung rare karma tool. Nang marinig yun, nagkomento si Atsuki na sayang at wala nang natitirang mga palaso. Ipinaliwanag ni Iberia na hindi nangangailangan ng ordinaryong palaso ang projectile karma tools. Anumang karaniwang bala ay maaaring ma-assimilate at gawing karma tool ammunition, kaya wala itong dapat ipag-alala. Biglang lumitaw ang isang screen na nagpapakita ng pangalang Hunter's Crossbow Rare, na may agility increase na +50. Pagkatapos ay bigla na lamang naglaho ang crossbow. Nagulat si Atsuki at tinanong kung bakit ito nawala. Sinabi ni Iberia na isa pa yun sa mga katangian ng karma tools. Kapag nakaugnay na ang isang karma tool sa may-ari nito, maaari itong itago at muling ilabas anumang oras na gustuhin ng may-ari. Nang marinig yun, sinabi ni Atsuki na napaka-kumbinyente nito. Nagpasalamat siya kay Iberia sa paggagamot at sinabing ipaalam lamang nito kung sakaling mangailangan ito ng tulong. Dagdag pa niya, kapag natapos na siya sa sarili niyang gawain, kailangan niyang hanapin si Kain Oshita Raiji. Nang marinig ang pangalang yon, agad na napareact si Iberia at sinabing akala niya ay mali lang ang dinig niya kanina.
Sinabi niyang napakatapang ni Atsuki para kalabanin ang isang tulad ni Kain Oshita Raiji sa North District 4. Kalmadong tumingin si Atsuki at tinanong kung sasabihan din ba siya nitong sumuko. Sinabi ni Iberia na kung si Kain Oshita Raiji ang target nito, pareho sila ng pakay. Kalmadong tinanong ni Atsuki kung ginalit din ba nito si Raiji. Sinabi ni Iberia na hindi naman ganoon, at ipinaliwanag niyang gusto niyang mag-team up sila para sa Salvation League National Tournament preliminaries na gaganapin makalawa. Nang marinig ang tungkol sa preliminaries, naalala ni Atsuki ang sinabi ni Chua na tanging ang top 10 lamang ang makakaabante sa main tournament, at nitong mga nakaraang araw ay walang tigil siyang nag-grind ng stages bilang paghahanda. Tinanong ni Atsuki kung ano ang kaugnayan ng preliminaries kay Kain Oshita Raiji. Ipinaliwanag ni Iberia na hinahati ang preliminaries ayon sa mga kontinente, at para sa Northern Continent, ang venue ay nasa North District 4. Dagdag pa niya, bilang anak ng administrador ng North District 4, determinado si Raiji na makapasok sa main tournament. Isa ring savior ang nakatatandang kapatid nito, kaya kung mabibigo itong makapasok sa top 10, malaking kahihiyan yun sa pangalan ng pamilyang Kain Oshita. Nang marinig yun, naunawaan ni Atsuki kung bakit minonopolyo ni Raiji ang lahat ng stages sa North District 4 upang mabilis na mag-level up. Tumingin siya kay Iberia at tinanong kung bakit gusto nitong makipag-team up sa kanya, lalo na't siya pa nga ang tinutulungan nito buong oras na yon. Mataas ang kumpiyansang sinabi ni Iberia na dahil malakas si Atsuki. Naniniwala siyang kung magsasama sila, tiyak na makakapasa sila sa preliminaries. Pagkatapos ay tinanong ni Atsuki kung bakit ganoon na lamang ang pagkakapit nito sa pagkakataong ito ngayong taon, gayong mas bata pa ito at marami pang susunod na pagkakataon. Nang marinig ang tanong na yon, naging seryoso si Iberia habang mariing kinuyam ang kamao. Mahina niyang sinabi na may dahilan yon, naalala niya ang kanyang kabataan. Mula pagkabata, pinapanood na niya ang kanyang ama habang gumagawa ito ng karma tools sa harap niya. Palaging kumikislap ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan yon. Bawat natatapos na karma tool ay tila isang perpektong obra maestra. Lalo lamang lumalim ang paghanga niya sa kanyang ama. Naalala niya ang kanyang pangarap, palagi niyang nais na balang araw ay maging isang awaken. Iniisip niyang lalaban siya sa mga disaster beasts gamit ang karma tools na nilikha ng kanyang ama. Isang buwan na ang nakalipas, tuluyan na siyang nagising bilang isang awakened, punong-puno ng pananabik, nakiusap siya sa kanyang ama na bigyan siya ng karma tool, ngunit tumanggi ang kanyang ama at sinabing masyado pang maaga, sinabi nitong tanging mga savior lamang ang maaaring gumamit ng mga karma tools nito, hindi sumuko si Iberia, paulit-ulit siyang nakiusap, sa huli, nagbigay ng kondisyon ang kanyang ama, kapag nakapasa siya sa preliminaries ngayong taon, bibigyan siya nito ng isa. Mahigpit na kinuyam ni Iberia ang kanyang kamao, may determinasyon sa kanyang mga mata, ipinahayag niya na ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang manalo sa preliminaries ngayong taon kahit ano pa ang mangyari. Tumingin si Atsuki kay Iberia at kalmadong nagsalita, sinabi niya na sa pagkakaroon ng ganoong kahangahangang ama, dapat ay marami siyang pagpipilian, hindi na niya kailangang makipagsanib sa isang tulad niyang level 0. Ibinaba ni Iberia ang kanyang mga mata at sumagot na naisip na rin yun ng kanyang ama. Kaya bago siya umalis, sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang makapasa sa preliminaries gamit ang sarili niyang kakayahan. Binalaan siya ng kanyang ama na kung makikipagsanib siya sa malalakas na kapareha gamit ang pangalan ng kanyang ama, hindi siya makakatanggap ng anumang karma tools. Pagkarinig noon, nagkomento si Atsuki na mukhang istrikto ang kanyang ama. Ipinaliwanag pa ni Iberia na ayon sa kanyang information network, karamihan sa malalakas na kalahok ay nabili na ni Kineshita, ang natitira ay mga lone wolves na ayaw makipagsanib, o mga grupong may nakapirming miyembro. Wala siyang mapagpipili ang kakampi, sa sobrang pananabik, hinawakan ni Iberia ang kamay ni Atsuki at ipinaliwanag na 2 araw na ang nakalipas, nakarinig siya ng balita na may isang taong tumalo kay Oga Takero, isa sa 4 pillars, at nabasag pa ang mga stage records. Dahil dito, patuloy siyang naghukay ng impormasyon at kalaunan ay natagpuan niya ang daan papunta rito. Una munang kumawala si Atsuki sa pagkakahawak ng kanyang kamay bago siya pumayag na makipagsanib,
Sinabi niyang walang problema ang pagsasama sa iisang team, ngunit gusto muna niyang dalhin si Choa sa ospital. Sa pananabik, ipinahayag ni Iberia na sasama siya. Mula ngayon, isa na silang duo. Pagkatapos ay sinabi ni Iberia na kailangan nila ng pangalan para sa kanilang duo. Nagbanggit siya ng ilang posibilidad, pinagsasama ang Tenma Atsuki at Iberia. Iminungkahi niya ang iba ngunit agad niya itong tinanggihan dahil tunog pangalan daw ito ng tindahan. Sinubukan niya ang iba Etso, pagkatapos ay Ten Maria, saka Tenabi, nagpapalit-palit ng ideya ng sunod-sunod. Sa tabi niya, buhat ni Atsuki sa kanyang mga bisig ang walang malay na si Choa. Mukha siyang pagod at naisip niya sa sarili na nasa problema siya. Dahil mas madaldal pa si Iberia kaysa kay Rekuro, biglang naalala ni Atsuki sina Rekuro at Saya. Naisip niya kung kumusta na ang mga ito at kung kalahok ba sila sa preliminaries ngayong pareho na silang nagising ang kapangyarihan. Sakto namang biglang lumiwanag ang mukha ni Iberia dahil sa isang ideya. Sinabi niya na dahil pareho silang may letrang I sa kanilang mga pangalan, maaari nilang tawagin ang kanilang duo na Double I sa malayong lugar. Habang iniisip ni Atsuki si Rekuro, bigla namang napabahing si Rekuro habang nagsasanay. Tiningnan siya ni Saya at tinanong kung nilalamig ba siya. Kinamot ni Rekuro ang kanyang ulo at sinabing baka may nagsasalita tungkol sa kanya. Marahil si Atsuki. Ibinaba ni Saya ang kanyang tingin at tahimik na nagtanong kung gaano nakatagal mula noong insidente ng pag-atake. Sinabi niyang hindi niya inakalang magtatagal silang magkakahiwalay ng ganoon at iniisip niya kung maayos kaya si Atsuki. Kakaiba ang tinging ibinigay ni Rekuro sa kanya. Sinabi niya na kung ganoon siya nag-aalala, dapat ay pinuntahan na niya si Atsuki matapos matalo ang mga disaster beasts, na mula ng husto si Saya at Yumuko sa hiya. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang iniunat ang kanyang mga kamay pasulong at nagpakawala ng bugso ng tubig, dahilan upang tumilapon pa atras si Rekuro habang napapasigaw sa gulat. Sumigaw si Rekuro na hindi patas ang biglaang pag-atake, ngunit mabilis na sumagot si Saya na patas man o hindi. Sparring practice iyon at siya ang nag-iwan ng opening. Noon ding sandaling yun, lumitaw ang kanilang guro sa likuran nila. Parehong napatuwid ang dalawang estudyante sa pagkabigla. Napasigaw si Rekuro ng "Sensei" habang pinagsasabihan sila ng kanilang guro. Pinaalalahanan sila na magsisimula na ang National Tournament Preliminary sa makalawa. Tinanong niya kung ito ba talaga ang oras para magloko. Lumiwanag ang mga mata ni Saya. Sinabi niyang excited na siyang makalaban ang ibang awakened people dahil nakakasawa na raw ang makipag-sparring kay Rekuro lamang. Isang kumikislap na screen ang lumitaw sa tabi niya. Ipinapakita ang kanyang stats bilang isang awakened water elementalist. Ipinapakita din ng status window ni Rekuro ang kanyang stats bilang awakened metal elementalist. Sinabi niyang hindi pa siya nakapupunta sa North District 4 at narinig niyang isa itong maunlad na bayan. Gusto raw niya itong makita mismo sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, may isang taong nagbukas ng metal case na may lamang 3 matutulis na crystal stones. Si Kineshite yun, tiningnan niya ang mga kristal at napakunot ang noo sa pagkainip. Nagkomento siya na hindi pa rin dumarating ang hound at sinabing hindi pangkaraniwan para rito ang mahuli. Naisip ng kanyang bodyguard na nakatayo sa likuran niya kung may hindi inaasahang nangyari. Pagkarinig noon, dumilim ang ekspresyon ni Kineshita. Bamulong siya na nabigo na naman ang mga walang kwentang yun, kuminang ng pula ang kanyang salamin habang may lumitaw na mensahe na nagsasabing nagamit na ang Karma Stone at nakakuha na ng experience. Tinanong ng kanyang bodyguard kung dapat ba silang magpadala ng mga tao para maghanap. Mukhang bigo si Kineshita at sinabing kalimutan na ang taong yun, ang National Tournament Preliminaries ang pinakamataas na prioridad ngayon. Nagbulong siya na kapag nabigo siya, ikukulong na naman siya ng kanyang ama sa confinement room. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa bagay na ipinagkatiwala niya sa kanyang bodyguard. Iniulat ng bodyguard ang resulta, mula sa 3,113 na kalahok sa Northern Continent, 87 ang nahikayat niyang makipagtulungan. Lahat sila ay level 5 pataas, gaya ng iniutos. Pagkarinig noon, ngumiti si Kineshita at sinabing mahusay ang ginawa ng kanyang tauhan at ito lamang ang maaasahan niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang kumikislap na bato. Sinabi ng kanyang bodyguard na yun na ang huling Karma Stone. Napalibutan ng liwanag si Kineshita habang binabasag niya ito, nasipsip ang experience, at tumaas ang kanyang level.
Umalon ang kapangyarihan sa paligid ni Kinoshita habang sumabog ang kidlat mula sa kanyang katawan. Sinabi niyang sapat na iyon at gagamitin niya ang lakas na ito upang durugin ang mga karaniwang tao. Lumitaw ang isang status screen na nagpapakita kay Kinoshita Raiji, Level 12, Job Lightning Elementalist, Gift Grade 2, Attack 135, Defense 130, Agility 168, Magic 170, Total Points 603. Pagkalipas ng ilang oras, isang maliwanag na bughaw na haligi ng teleportation ang nabuo sa labas ng ospital. Habang kalmadong nakatayo si Etsuki sa harapan nito, yumuko siya at humingi ng tawad sa kanyang guro. Dahil hinayaan niyang mapunta si Choha sa ganoong kalagayan, lumabas ang kanyang gurong si Commander Nento mula sa teleportation portal at tinanong siya kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi nito na kaya niyang alisin si Kinoshita kung nanaisin ni Etsuki. Tumingala si Etsuki at matatag na sumagot, sinasabing ipaubaya na sa kanya si Kinoshita. Pumayag ang kanyang guro. Sinabi nito kay Etsuki na ipaliwanag na lamang mamaya ang mga detalye ng nangyari. Sa malapit, nanunood si Iberia nang may paghanga, na pagtanto niya na ang Commander-in-Chief ng Northern Continent ay guro pala ni Etsuki. Naunawaan ni Iberia kung bakit hindi nagulat si Etsuki kahit matapos marinig kung sino ang kanyang ama. Naisip ni Iberia na tunay ngang misteryosong tao si Izumi Nento, naisip pa nga niya kung dapat ba siyang humingi rito ng autograph mamaya. Pagkatapos, sa loob ng silid ng ospital, kalmadong ipinaliwanag ni Etsuki ang nangyari at sinabi sa kanyang guro na yun ang dahilan kung bakit pinili niyang sumali sa Salvation League National Tournament Preliminaries. Sinabi ng kanyang guro na naiintindihan niya at lumingon kay Choha. Tinanong niya kung ano na ang pakiramdam nito, at marahang ngumiti si Choha. Sinabi nitong nagamot siya ni Tamacho kaya tuluyan na siyang gumaling. Isang kumikislap na berdeng paru-paro ang lumutang malapit sa kanyang kamay. Idinagdag pa niya na nakatulong din sa kanyang paggaling ang bihirang karma tool ni Iberia. Pagkarinig noon, napatingin si Izumi Nento kay Iberia nang may pagtataka. Sinabi niya na dahil taglay ni Iberia ang bihirang karma tool na Kodama Bandage na nilikha ni Aiden, siguradong anak siya ni Aiden. Nagulat si Iberia nang marinig yun. Bigla siyang natauhan nang maisip niya na alam ni Izumi Nento ang tungkol sa mga karma tool at nakilala pa nito ang kanyang ama. Ipinaalala niya sa sarili na kailangan niyang ipakita ang dignidad ng panganay na anak ng Crafter King, ipinagmalaki niyang itinuro ang sarili at buong kumpiyansang sumigaw na siya ang ama ni Aiden. Pagkarinig noon, natahimik ang lahat habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Etsuki na nabaligtad niya ang kanyang sinabi. Nang marinig yun, yumuko si Iberia at tinakpan ng namumulang mukha gamit ang kanyang kamay. Sa nanginginig na tinig, humingi siya ng tawad at inaming si Aiden ang kanyang ama. Umubo si Commander Nento at sinubukang baguhin ang atmosfera. Sinabi niyang nagpapasalamat siya dahil iniligtas ni Iberia ang kanyang anak. Idinagdag pa niya na kapag natapos na ang preliminaries, nais niyang dalawin si Aiden kasama si Tenma. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya sina Atsuki at Iberia na kailangan nilang maghanda para sa torneo at sinabihan silang umalis na, nangako siyang pupunta sila ni Chua bukas upang manood. Masiglang itinaas ni Iberia ang kanyang kamao bilang pagsang-ayon, sinabi niya kay Commander Nento na maaari itong magpahinga dahil tiyak na makakapasa sila sa preliminaries. Sa tabi niya, tahimik na tumayo si Etsuki at tumango. Pagkaalis nila, nagkomento si Chua na talagang nagustuhan ng kanyang ama si Tenma dahil naalala niyang noong nakikipagkita pa ito kay Jin, palagi siyang isinasama sa mga pagpupulong. Nang marinig yun, sinabi ni Commander Nento sa kanya na dahil sa trauma noong kabataan, tuwing humaharap si Etsuki sa mga disaster beasts, nagigising sa loob nito ang malalakas na mapanirang sarili na pagnanasa, ngunit humihina lamang ang mapanirang pagnanasang yun kapag may taong gusto niyang protektahan sa kanyang tabi. Ipinaliwanag niya kay Chua na ito ang dahilan kung bakit inilagay niya si Chua sa tabi ni Etsuki. Nang marinig yun, napagtanto ni Chua na nais ng kanyang ama na maging kaibigan siya ni Etsuki, maging kahinaan nito, at maging taong nais nitong protektahan. Tahimik niyang inulit sa isip ang ideyang yun, iniisip kung siya nga ba talaga ang taong nais protektahan ni Tenma. Habang nalulunod siya sa kanyang mga iniisip, tumayo ang commander at ibinunyag kay Chua na ang pag-atake ng Disaster Beast sa paaralan ni Etsuki ay planado at hindi isang pagkakataon lamang. Nagulat si Chua nang marinig yun,
idinagdag ni Commander Nento na mas marami pang traidor ang sama-sama sa mga disaster beasts, at nangyari rin ang katulad na mga pag-atake sa mga Commander-in-Chief sa iba pang mga kontinente. Humarap ang Commander sa malaking bintana, ang kanyang anyo ay madilim laban sa gabi. Sinabi niyang sa ngayon ay lubos na madilim ang kinabukasan ng sangkatauhan, pagkatapos ay marahan niyang idinagdag na si Etsuki ang tiyak na magbibigay liwanag dito. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig habang sinasabi niyang magiging ilaw ng pag-asa si Etsuki. Pagkatapos, sa venue ng National Tournament Preliminary sa North District 4, nakatayo ang napakalaking bilog na arena sa gitna ng kaparangan. Sa loob nito, nagtipon ang napakaraming tao. Tumingin sa paligid si Etsuki at nagkomentong mas marami ang tao kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Iberia na nang kumalat ang balitang manunood si Commander Nento, marami sa mga orihinal na tumangging sumali ang biglang nagpasyang lumahok, tumaas ang bilang ng mga kalahok mula sa humigit kumulang 3,000 hanggang halos 5,000. Sa isang tabi, masamang nakatitig si Raiji habang pinipigil ang inis. Nagbulong siya na nadagdagan ni Izumi Nento ang bilang ng mga hindi inaasahang salik ng higit pa sa inaasahan niya. Sinubukan siyang pakalmeyin ng kanyang tauhan, sinasabing ang mga bagong dating ay mga huling sandaling sumaling walang kwenta na walang sapat na oras upang bumuo ng mga koponan, kaya hawak pa rin ng panig ni Raiji ang numerikal na kalamangan. Sinabi nito kay Raiji na inutusan na niya ang mga recruit na atali ang pulang laso sa kanilang kanang braso upang makilala sila bilang mga kakampi. Sa kabilang panig ng arena, napansin ni Rekuro at ng kanyang grupo ang mga laso. Tinanong ni Rekuro kung uso na ba ngayon ang pulang laso at inisip kung dapat din ba silang magsuot nito. Nagkomento si Saya na nasa tabi niya na dahil darating si Commander Nento upang manood, baka lumitaw rin si Etsuki. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang host ng National Tournament Preliminaries na si Shinji Harasoryu at hinarap ang mga tao. Sinabi niya sa lahat na ipapaliwanag muna niya ang mga patakaran bago magsimula ang preliminaries. Sinabi niya na ang preliminary venue ay nahahati sa dalawang bahagi, isang panlabas na bahagi at isang panloob na bahagi. Sa unang yugto, magsisimula ang mga kalahok mula sa 4 na magkakaibang direksyon sa external zone, lumitaw sa screen ang malaking diagram ng arena, ipinapakita ang outer ring at ang panloob na bilog na may label na internal area. Nagpatuloy si Soryu sa pagpapaliwanag na ang unang hamon ay isang karera batay sa oras. Kailangang makarating ang lahat sa internal area ng pinakamabilis hanggat maaari. Sa mismong sandaling makapasok ang isang tao sa inner zone, automatikong may re-record sa suot nitong bracelet ang kanyang ranggo. Ang unang 50 makararating lamang ang uusad sa ikalawang yugto. Pagkatapos ay lumiwanag ang hologram ng bracelet, ipinapakita kung paano nito ipinapakita ang ranggo ng kalahok. Agad namang nag-react ang ilang mga kalahok. Itinaas ni Rekuro ang kanyang braso at nagkomentong nakakagulat ang kakayahan ng bracelet. Nang marinig yun, naisip ni Saya na napakalupit na libu-libong tao ang agad na matatanggal pa lamang sa unang yugto. Sumunod, ipinaliwanag ni Soryu na pinapayagan ang bawat tao na magdala ng hanggang 2 karma tools. Malaya rin ang mga kalahok na makipagsanib sa kahit sinong nais nila at gumamit ng anumang paraang kinakailangan. Ang resulta lamang ang mahalaga. Habang inaanunsyo ang mga patakaran, kinalabit ni Iberia si Etsuki at masiglang itinuro ang nasa unahan, sinasabing tumingin si Etsuki. Itinuturo niya ang grupo ni Raiji sa kanilang harapan, habang inaanunsyo ng host na magtatapos ang unang yugto sa pagraranggo at kasunod na paliwanag ng ikalawang yugto. Itinuro ni Iberia si Kineshita Raiji na nakatayo sa gitna ng isang grupo at sinabi kay Etsuki na yun si Kineshita. Samantala, inutusan ni Kineshita ang mga taong na-recruit niya na hadlangan ng sinumang tatakbo ng mas maaga sa kanya. Habang pinagmamasdan yun mula sa gilid, nahulaan ni Iberia na ang mga taong nakatayo malapit kay Kineshita ang mga nabili nito. Iminungkahi niyang dapat silang magmadaling pumasok sa internal area sa lalong madaling panahon. Ang plano niya ay magsagawa ng sorpresang pag-atake kapag bumaba na ang bantay ni Kineshita matapos makapasok sa loob. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang pagpapaliwanag, bigla siyang natigilan at nagulat. Nakita niyang naglalakad si Etsuki papunta kay Kineshita. Nabigla, tinanong ni Iberia kung nakikinig ba ito sa kanya. Napansin ng isa sa mga tauhan ni Kineshita ang paglapit ni Etsuki. Tinanong nito kung sino si Etsuki. Binalaan naman ng isa pang lalaki ang lahat na mag-ingat dahil walang pulang laso si Etsuki. Noon ding sandaling yon, mula sa mataas na bahagi,
itinaas ng host ang kanyang boses at idineklarang nagsisimula na ang unang yugto. Tiningnan ng host ang mga estudyante at nagkomentong par-ami ng par-ami ang mga kabataang gustong sumali sa Salvation League, bagay na nakapagpapalakas ng loob. Ngunit biglang may tinig na nagsabing walang saysay ang dami kung walang kalidad, isang lalaking maitim ang buhok ang nagsalita. Sinabi nito na noong panahon nila, maraming kalahok ang lagpas level 15, ang lalaking maitim ang buhok na ito ay isa ring instructor. Lumitaw ang asul na screen na nagpapakita ng impormasyon ni Heiten Akira, ngunit karamihan dito ay nakatago. Itinuwid siya ni Instructor Soryu at sinabing dalawa lamang ang kalahok na umabot sa antas na iyon noong taon ni Heiten. Noong panahong yun, si Heiten Akira ay nasa level 18, at kasama niya si Two Agent na nasa level 21, habang naaalala ang nakaraan. Nagkomento si Instructor Heiten na nakakabagot na ngayon dahil wala ng mga rookie na tulad ni Tewa. Sinabi niyang umaasa siyang may kahalintulad na tao sa kasalukuyang grupo, ngunit umiling si Instructor Soryu at sumagot na ang mga henyong tulad niyon ay hindi madaling lumitaw. Humakbang si Instructor Heiten at tinanong si Commander Nento tungkol sa isang tsismis. Sinabi niyang narinig niya na may isang estudyante mula sa Northern Continent na nakatalo sa isang level 8 skeleton soldier kaagad matapos magising ang kapangyarihan nito at kalaunan ay naging alagad ni Commander Nento. Nanlaki ang mga mata ni Instructor Soryu at tinanong kung totoo yun. Sinasabing katawa-tawa kung may taong makakatatalo agad ng level 8 monsters pagkatapos magising ang kapangyarihan nito. Kalmadong sumagot si Commander Nento, na nababalutan ng maitim na apoy, at sinabing totoo ang tsismis. Pagkarinig nito, tinanong ni Instructor Heiten kung kabilang ba ang taong yun sa grupong kanilang pinagmamasdan. Naisip ni Instructor Soryu na dahil ito ang ikalawang kinilalang alagad ni Azumi matapos si Two Agent, nangangahulog ang pambihira ang talento ng estudyanteng yun. Tiningnan ni Examiner Soryu ang listahan ng mga kalahok at nagtaka kung sino ang misteryosong kalahok. Ipinakita ng tablet ang unang kandidato. Nakasaad doon si Horino Rekuro, isang level 10 metal elementalist. Napansin ni Examiner Soryu na ordinaryong grade 2 lamang ang gift ni Rekuro at nagpasya siyang hindi ito ang hinahanap. Lumabas ang isa pang profile, si Kasaragi Saya, isang level 11 water elementalist na may grade 1 gift. Dalubhasa siya sa support type abilities, kaya ipinagpalagay niyang hindi rin siya yun. Ang sumunod na larawan ay nagpakita kay Hanyu Kana, isang wood elementalist na may pambihirang taas na level 16, nang makita yon, inakala niyang ito na ang nakatagong talento, ngunit nang tumingin siya kay Commander Nento, wala itong sinabi. Nang makita yon, napagtanto ni Instructor Soryu na mali ang kanyang mga hula kahit na si Hanyu ang may pinakamataas na level sa lahat ng kalahok. Noon ding sandaling yon, itinuro ni Instructor Hayden na sa mga kalahok ngayong taon ay may isa pang level 0. Ngunit hindi ito gaanong pinansin ni Instructor Soryu at nagkomentong taon-taon ay laging may isang taong sumasali dahil lamang sa kuryosidad, para lamang mabugbog ng husto at agad umatras. Sa kabilang panig, biglang nagtawanan ang grupo ni Kineshita habang itinuro ni Kineshita si Etsuki at sumigaw ng hindi makapaniwala na may isang level 0 na talagang sumali sa kompetisyon. Malakas na nagtawanan ng kanyang grupo, kinukutya si Etsuki at tinatanong kung naligaw ba ito. Nang marinig yon, tahimik na humakbang si Etsuki at itinaas ang kanyang kamay. Ipinapakita ang mechanical glove ni Charles na suot niya. Natigilan si Kineshita nang makita ang guantes. Nautal siya habang kinikilala yon bilang isang bagay na pag-aari ni Charles. Kumalat ang takot sa kanyang mukha habang hinihingi niyang malaman kung sino si Etsuki. Direktang tumitig si Etsuki kay Kineshita at tinanong kung ito ba ang taong naghahanap sa kanya sa buong panahong yon. Pagkarinig noon, nagngit-ngit sa galit si Kineshita. Tumanggi siyang paniwalaan yon. Sumigaw siya na imposibleng natalo ng isang level 0 si Oga. Ipinilit niyang may ibang nagpadala kay Etsuki upang guluhin lamang siya. Pagkatapos ay itinuro niya ang unahan at sinigawang umatake ang kanyang grupo. Ngumisi ng may kumpiyansa ang mga lalaking nasa tabi niya at humakbang pasulong. Sinabi nilang sila na ang bahala at pagsisisihan ni Etsuki ang panggugulo sa kanila. Habang ang mga tauhan ni Kineshita ay nanatili sa likod upang harangan si Etsuki, sa pagsabog ng kulay ubing kidlat ay sumugod si Kineshita patungo sa gitna. Sinasabing wala siyang oras para kay Etsuki. Nang makaalis si Kineshita, bumuo ng bilog ang mga natitirang tauhan nito sa paligid ni Etsuki,
handang umatake. Mula sa watchtower, pinagmamasdan ni Instructor Hayden ang lahat at naisip na may 3 level 6 fighters at 2 level 7 fighters doon, kaya hindi na kailangang hintayin pa ang resulta. Naisip niya na kung magmamakaawa lamang si Etsuki ngayon, baka mabuhay pa ito, sa lupa. Kinabahan din si Iberia at nagsimulang kalkulahin ang sitwasyon. Naisip niyang kaya niyang pabagsakin ang isang kalaban, ngunit kahit sa lakas ni Etsuki, imposibleng harapin ang 4 na kalaban ng sabay-sabay, ibig sabihin, wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang isang partikular na teknik. Sa pag-iisip nito, dahan-dahan siyang humakbang pasulong habang inaabot ang bagay na nasa kanyang tagiliran. Biglang ngumisi ang isa sa mga tauhan ni Kinoshita, isang lalaking mapula ang buhok. Habang nakatingin kay Etsuki, sinabi nitong inaasahan niyang may lalabas na malakas na kalaban, ngunit ang una nilang nakatagpo ay isang level 0 na basura lamang. Nang marinig yun, bahagyang ibinaba ni Etsuki ang kanyang ulo, natatakpan ng anino ang kanyang mukha habang sinasabihan ang lalaking nasa harapan niya na umalis sa daan. Nanlaki ang mga mata ng lalaking mapula ang buhok sa gulat nang marinig yun. Hindi niya inaasahan ang ganoong katapang na mga salita. Saglit siyang natigilan bago biglang humalakhak ng malakas, inihagis pa atras ang ulo habang tumatawa. Kinutya niya ang asal ni Etsuki, ngunit ngumisi naman si Instructor Hayden nang marinig ang sinabi nito. Sinabi niyang gusto niya ang ganoong asal at inalok na makikialam siya mamaya. Sinasabing ililigtas niya si Etsuki kapag lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay yumuko pasulong ang lalaking mapula ang buhok na may baluktot ng ngiti. Sinabi nito kay Etsuki na hayaan siyang biyakin ang ulo nito at tingnan kung ano ang nasa loob. Hindi siya sinagot ni Etsuki. Sa halip, sa mismong sumunod na segundo, umatake si Etsuki. Bumagsak ang kanyang kamao sa mukha ng lalaking mapula ang buhok ng may napakalakas na puwersa, dahilan upang tumalsik ang dugo at nabaling mga ngipin. Habang bumabagsak pa atras ang lalaking mapula ang buhok habang sumisigaw, malamig na inulit ni Etsuki na sinabi na niya rito na umalis sa daan. Nabigla si Instructor Hayden nang makitang 7 level ang lamang ng kalaban ni Etsuki sa kanya. Ngunit natalo yun ni Etsuki sa isang iglap. Hindi siya makapaniwalang agad na patay ni Etsuki ang lalaking mapula ang buhok. Ang iba pang mga mandirigma ni Kinoshita ay napatitig sa pagkabigla. Isang lalaki ang sumigaw na level 7 si Honda at hindi niya maintindihan kung paano siya natalo ng isang baguhan. Sinubukan naman siyang pakalmehin ng isa pa. Sinabing malamang ay nabigla lamang si Honda at hindi nakapaghanda laban sa rookie. Marahas na umikot ang mga apoy sa mga kamay ng mandirigmang yun habang umuungol siya na susunugin niya ang rookie hanggang maging abo. Isang system window ang lumitaw sa tabi niya. Ipinapakitang ginagamit niya ang B-rank skill na flamethrower ng buong lakas. Isang napakalaking alon ng apoy ang bumulusok palabas. Napasinghap si Iberia habang nanunood. Sinasabing napakabilis ng atake kaya hindi man lang niya nagawang gamitin ang kanyang karma tool sa oras. Umalingaw-ngaw ang apoy sa buong arena. Isa sa mga mandirigma ni Kinoshita ang nagkomento na sobra-sobra ang ataking yun para sa isang level 0. Ngunit sinabi ng mandirigmang nagpakawala ng apoy na karaniwan lamang ang pagkamatay sa preliminaries. Dagdag pa niya, kung nais ng rookie na magkimkim ng galit sa isang tao, dapat ay sa sarili niya ito ibunton dahil sa pagiging mayabang niya kahit level 0 lamang siya. Ngunit biglang may isa pang mandirigma ang tumuro sa unahan at sumigaw na may mali. Nang hamupa ang apoy, napatingin ang lahat sa gitna ng pagsabog. Nakalikha si Etsuki ng isang napakalaking itim na pader ng yelo. Sumasayaw ang mga apoy sa paligid nito. Napatingin ang isang mandirigma sa eksena at sumigaw. Nagtatanong kung ano yun. Sa loob ng itim na pader ng yelo, nakatayo sina Etsuki at Iberia nang walang anumang pinsala. Nakatitig si Iberia sa eksena ng dilat ang mga mata. Sumigaw siya sa pagkabigla na ganap na naharang ni Etsuki ang napakalawak na pag-atake ng apoy. Para sa kanya, yun mismo ang inaasahan niya mula sa isang taong ganoon kalakas. Hindi tumugon si Etsuki sa papuri, sa halip, tumingin siya sa gilid at sinabihan si Iberia na lumayo sa kanya. Isang system window ang lumitaw sa tabi niya. Nakasaad doon na naharang niya ang isang B-rank fire skill gamit ang Black Wall. At tumaas ang kanyang depensa ng 10%, isa pang window ang nagpakita ng kanyang updated stats, attack 310, agility 310, defense 341, magic 310.
Pagkakita roon, napansin ni Etsuki na tumaas ng 31 ang kanyang depensa. Naisip niya na kailangan niyang kumpirmahin kung mag-a-activate muli ang passive effect ng Black Wall kung haharangin niya ang parehong skill ng higit sa isang beses. Mula sa malayo, isa sa mga mandirigma ni Kinoshita ang tumuro kay Etsuki sa hindi makapaniwala. Tinanong niya kung paano nanatiling walang galos si Etsuki at nagtataka kung ang kakaibang malayelong kalasag na yun ba talaga ang kakayahan nito. Tumingin siya sa paligid ng nalilito, sinasabing wala namang water elementalist doon. Kaya paano nakakagamit si Etsuki ng ice skills? Pagkatapos ay humakbang si Etsuki pasulong at itinaas ang isang daliri, matatag ang kanyang tinig habang sinasabihan niya ang fire user na gamitin muli ang teknik na yun. Sinasabing sa pagkakataong ito ay hindi niya ito haharangan. Pagkarinig nito, galit na tinitigan siya ng fire user habang umaalab ang apoy sa paligid ng kanyang mga kamay. Tinanong niya kung niloloko ba siya ni Etsuki. Sumigaw siya na hindi dapat bawiin ni Etsuki ang kanyang salita. Kalmadong sumagot si Etsuki na ipinapangako niya yun. Nang marinig yun, lalo pang nagtipo ng apoy ang fire user, sumigaw siya na tiyak na tatapusin niya si Etsuki sa pagkakataong ito gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Isang napakalaking naglalagablab na pagsabog ang nabuo sa harap niya habang ginagamit niya ang kanyang B-rank skill na flamethrower, overheat. Nang makita ang paparating na bolang apoy, nanatili lamang si Etsuki roon, hindi natinag sa harap ng umiikot na bagyo ng apoy. Napansin niya na mas malakas ito kaysa kanina. Ngunit isa pa rin itong fire attribute skill, isang alon ng apoy ang umatungal pasulong, nilamon si Etsuki at ang buong paligid niya. Nang makita yun, desperadong itinulak ng fire user ang parehong kamay pasulong. Napatingin ng gulat ang isa pang mandirigma sa likuran niya at sinabing masyado niya itong siniseryoso. Ngunit pabulong na sinabi ng fire user na malamang ay ka-level 8 ang lakas ng ataking yun, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang nararamdaman niyang agad na uubos ang kanyang mahika, naisip niya na ito ang kanyang ultimate technique, sayang itong gamitin laban sa isang level 0, ngunit idineklara niyang matatapos na ang kalokohang ito ngayon. Ngunit sa sumunod na segundo, napaatras ang fire user sa pagkabigla, dilat ang mga mata at tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nakatitig siya kay Etsuki na kalmadong nakatayo sa harap niya at sumigaw na imposible yun. Sa kabilang panig, sinuri ni Etsuki ang itim na yelong bumabalot sa kanyang braso. Mahina siyang nagsalita sa sarili, na pagtatanto ang isang bagay, kapag ang parehong skill ay nanggaling sa parehong target, hindi na muling nag-a-activate sa ikalawang pagkakataon ang passive effect ng Black Wall. Sa isang tahimik na tango, sinabi niyang naiintindihan na niya. Kumpiyansa siyang humakbang pasulong. Kumalat ang mga bitak ng init at usok sa lupa habang idinedeklara niyang tapos na ang beripikasyon, at ngayon ay tatapusin na niya ito. Nang makita yon, nang inig ang fire user. Hindi siya makapaniwalang ganoon kadaling natalo ang kanyang ultimate technique, nakahimpil sa tabi niya. Ikinuyom ng isa pang fire user ang kanyang nagliliyab na kamao at iginiit na naunawaan na niya ang kahinaan ng ice skill na yun. Sumugod siya habang naglalagablab ang mga atake. Pumutok ang apoy sa paligid niya habang pinakawalan niya ang kanyang B-rank skill na Fire Barrage. Bumulusok ang mga bolang apoy kay Etsuki mula sa lahat ng direksyon, napapalibutan ng init at umiikot na apoy, na natili siyang hindi natinag. Kalmado niyang tinanong kung balak ba nilang manalo gamit lamang ang dami ng tao, nababalot ang kanyang buong katawan ng itim na yelo habang lumitaw ang isang kumikislap na notification na nagsasabing nag-activate ang Black Wall. Sumabog ang mga apoy sa buong arena, yumanig ang lupa. Kumpiyansang sumigaw ang malaking fire user na kahit pa malakas ang skill ng kanilang kalaban, walang kabuluhan ang magic capacity ng isang level 0, iginiit niyang kung mauubos nila ang lahat ng mahika ni Etsuki para hindi na ito makalikha ng tubig, mananalo sila. Habang umaatungal ang apoy, biglang may humawak sa kamay ng malaking fire user. Lumaki ang mga mata ng fire user sa pagkabigla habang nagtatanong kung ano ang nangyayari, nabigla siya nang makitang agad isinara ni Etsuki ang distansya sa pagitan nila. Pinili na ngayon ni Etsuki na lumaban ng mano-mano dahil napagtanto niyang kahit tinamaan na siya ng napakaraming fireballs, minsan lamang nag-activate ang passive effect ng Black Ice Wall skill. Sumugod ang malaking fire user habang sumisigaw na kung bilis ang lakas ni Etsuki, lakas naman ang kanya. Ngunit kalmadong tinitigan siya ni Etsuki at tinanong kung yun na ba talaga ang buong lakas niya. Sinabi ni Etsuki sa fire user na mukha itong hirap na hirap, kaya gagaanan niya ito.
Hinayla niya ang fire user palapit, at bago pa ito makakilos, sumulong si Etsuki at sinipa siya sa mukha. Napakalakas ng tama kaya napilipit ang mukha ng fire user, natamba siya at hindi na makabangon. Kalmadong tumingin si Etsuki pababa sa kanya, sinuri niya ang system message, napansing tumaas ng 31 ang kanyang depensa at hindi 34, ibig sabihin ay nakabase ang kalkulasyon sa orihinal niyang depensa bago ang enhancement. Maya-maya, lumitaw ang isa pang window na nagpapakitang naharang niya ang isang B-rank fire skill, kaya nakakuha siya ng 10% defense boost, ang kabuuan niyang depensa ngayon ay nasa 310, na may dagdag na 62 mula sa Black Wall. Paglingon niya, napansin ni Etsuki ang dalawang lightning users na nakatayo malapit. Mahina niyang sinabi sa sarili na perpektong target ang mga lightning elemental at nagpas siyang pataasin naman ang passive effect ng Thunderbreaker. Nang makita si Etsuki, nataranta ang dalawang lightning users, habang nakikita ang pagbagsak ng kanilang mga kakampi, sumigaw sila na peke ang stats ni Etsuki. Isa sa kanila ang napasigaw na kailangan nilang tumakas. Lumingon si Etsuki nang may malamig na mga mata at tinanong kung talagang akala nila ay makakatakas sila. Umatungal ang dalawang lightning fighters sa desperasyon. Pumutok ang kidlat sa paligid ng kanilang mga katawan habang sumugod sila kay Etsuki, sumisigaw na hindi ito fire attribute at hindi uubra ang parehong panlilinlang. Nag-activate ang pinagsamang skill nilang C-rank Silver Serpent sa bugso ng kuryente. Nang tamaan ng lightning attack si Etsuki, muling lumitaw ang system message. Ipinapakitang na-absorb niya ang C-rank lightning skill gamit ang Thunderbreaker at itinaas ang kanyang agility ng 5% ng dalawang sunod. Lumabas ang kanyang bagong stats, tumaas ang attack sa 310, agility sa 341, defense sa 372, at magic sa 310, na bumuo ng kabuuang 1,333 points, nayanig si Instructor Hyten habang nanunood mula sa control room. Napagtanto niyang ang Etsuki sa harap niya ay tinatalo ang mga awakened individuals na ilang level ang taas kaysa sa kanya, at ginagawa niya yun na parang wala lamang. Sa larangan ng labanan, kalmadong nakatayo si Etsuki sa gitna ng mga walang malay na kalaban, habang bumabalot ang kidlat sa kanyang katawan, si Instructor Hyten. Habang pinagmamasdan siya, ay nanginig at napaisip kung anong klaseng halimaw ang kanyang kaharap. Sinuri ni Etsuki ang sitwasyon, inisip niya kung paanong gumagana ang passive effect ng Thunderbreaker tulad din ng Black Wall, isang beses lamang itong tumataas para sa parehong skill na nanggagaling sa parehong target. Malapit doon, sinuri ni Iberia ang mga bumagsak na kalaban at nagulat nang makitang lahat ay nawalan ng malay. Inamin niyang inaasahan niya ang isang mahirap na labanan. Ngunit hindi niya kailanman naisip na magiging ganoon kalakas si Etsuki. Sa sandaling yun, isa sa mga fire user na malubhang nasugatan ang nagtanong mula sa likuran kung anong kakayahan ang ginagamit ni Itsukaki. Nanginginig ang kanyang boses habang sumisigaw. Iginigiit na hindi talaga level 0 si Itsukaki. Nang marinig ni Iberia ang fire user na nagtatanong kung sino sila, humakbang siya pasulong na may ngisi. Nang makita yun, napagtanto ni Itsukaki na may balak gawin si Iberia. Lumingon si Iberia habang lalong lumapad ang kanyang ngiti, buong pagmamalaki niyang idineklara na magkasama silang Double I, at balang araw ay magiging pinakamalakas na duo sila sa hilagang kontinente. Sinabihan niya ang fire user na tandaan sila. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang magarbong pagpapakilala, pinutol siya ni Etsuki at sinabing dapat na silang tumigil sa pagsasalita at habulin si Kineshita. Nagwala si Iberia sa pagkainis, sumisigaw na ang susunod pa niyang sasabihin ang pinakamagandang bahagi ng kanyang talumpati. Sa gilid, pabulong na inulit ng fire user ang Double I, sa hindi makapaniwala, bulong niya na ang corny pakinggan nito. Samantala, si Kineshita, na tumatakbo ng buong bilis habang napapalibutan ng kumakaluskus na kulay ubing enerhiya, ay napansin ang kaguluhan. Inakala niyang malamang ay bugbog na ang level 0 na kalahok sa mga sandaling yun. Ngunit nag-atubili siya, naalala niya ang crossbow na nakita niya kay Etsuki kanina. Sigurado siyang kay Charles yun. Sinabi niya sa sarili na kailangan niya itong imbestigahan mamaya dahil alam niyang maliban sa mga savvy ores, kakaunti lamang sa hilagang kontinente ang kayang makahuli kay Charles. Habang nalulunod siya sa pag-iisip, may isang bagay na nagliliyab ang dumaan sa tabi niya.
Isa pala itong kalahok na bumaril paitaas sa himpapawid. Lumaki ang mga mata ni Kineshita sa gulat habang dumaan sa kanyang mukha ang apoy na tila guhit. Ang brown-haired na kalahok na yun, na gumagalaw ng buong kumpiyansa, ay ngumisi habang mabilis na sumusugod pasulong. Naisip niya sa sarili na madali na naman niyang nalampasan ang isa pang kalaban at nalagpasan na naman ang isa pa. Hindi tulad ng mga umaasa sa lakas, itinuring niya ang sarili bilang isang espesyalista sa purong bilis. Ngunit bago pa niya malasap ang pagmamataas na iyon, isang marahas na bugso ng kulay ubing kidlat ang tumama sa kanya mula sa likuran, tuluyan siyang nilamon nito. Napasanggal ang brown-haired na binata habang pinupunit ng kuryente ang kanyang katawan, bumagsak siya sa lupa. Umuubo ng usok, tulala pa rin, nagbulong siya sa hindi makapaniwala, nagtatakang paano siya nataman gayong tumatakbo siya ng buong bilis. Pilitan niyang sinubukang unawain kung sino ang posibleng makapagbigay ng ganoong tama. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang anino sa likuran niya. Kasunod ang isang matinding sipa na ibinaon ang ulo ng brown-haired na binata sa lupa. Si Kineshita yun, balot ng kulay ubing kidlat, habang humahakbang pasulong. Malamig siyang tumingin pababa at idineklara na yun ang nangyayari sa sinumang mangangahas na mauna sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya at sinigawan ang grupong kanyang inupahan, sinabihang ayusin ang kanilang sarili, ipinaalala niyang kailangan nilang magtipid ng stamina para sa ikalawang yugto at iniutos na huwag sayangin ang oras sa mga basurang nasa harap nila. Si Commander Nento, na nakaupo sa control room, ay tumingin pababa kay Kineshita at tinanong si Instructor Soryu kung ang mayabang na batang yun ba ang anak ng North District 4 na administrator na si Kineshita Genkyo. Sumagot si Instructor Soryu ng oo at nagtaka kung anong klaseng pagpapalaki ang natanggap nito para umasta ng ganoon. Naroon din si Chua at galit na galit, ngunit sinabi ni Instructor Soryu sa kanila na hindi lumalabag sa patakaran ang ginagawa ni Kineshita kaya wala silang maaaring gawin. Nakatayo si Kineshita habang napapalibutan ng apoy at kumakaluskus na kapangyarihan. Sinabi niyang dahil nilinis ng iba ang mga hadlang para sa kanya, halos puno pa ang kanilang stamina. Kumpiyansa niyang idineklara na madali nilang malalampasan ang ikalawang yugto sa ganitong paraan. Tumingin siya sa napakalaking asul na barrier sa unahan at sinabing naroon na mismo ang internal area. Tinawag niyang nakakagulat na madali ang buong proseso. Ngunit biglang sumabog ang kidlat sa kalangitan at may sumigaw, tinatawag ang pangalan ni Kineshita, lumaki ang mga mata ni Kineshita sa pagkabigla. Isang malamig na patak ng pawis ang gumulong sa kanyang pisngi habang mabilis siyang lumingon, nagulat sa bigla ang sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan, tinanong niya kung sino ang tumawag sa kanya, agad na nataranta ang grupong nasa likuran niya. May ilan sa kanilang nagtaas ng kamay sa takot, iginigiit na hindi sila yun. Isang lalaki ang pautal na nagsabing wala siyang ginawa, isa pang boses ang nagsabing nanggaling ang sigaw mula sa likuran. Biglang may tumuro at nagsabing ang level 0 rookie yun, kumalat ang mga bulungan sa karamihan habang nagbigay daan sila upang tumingin sa likod. Mula roon, dalawang anino ang lumitaw at dahan-daang sumulong. Pagkarinig na level 0 yun, nabigla si Kineshita, iniisip na imposibleng sila yun. Ngunit nang lumapit ang dalawang figura, sina Atsuki at Iberia pala yun, agad na nakilala ni Kineshita si Atsuki at sumigaw na ang lalaking yun ngayon. Napatigil si Kineshita, nang inig ang kanyang mga mata habang napagtatanto niyang napabagsak ang kanyang mga tauhan, kumuyam siya ng ngipin, sinasabing napakarami ng mga kalaban para kayanin ng isang level 0 at level 7 lamang. Ngunit pagkatapos ay pumilipat ang kanyang mukha. Kinumbinsi niya ang sarili na malamang ay binayaran sila ni Atsuki, yumuko si Kineshita pasulong habang matalim ang titig. Bumaba sa isang ungol ang kanyang boses habang hinihingi niyang malaman kung hanggang saan balak siyang sundan ng isang level 0 na basura. Bumuhos ng malakas ang ulan habang magkatabing nakatayo sina Atsuki at Iberia. Sinabi ni Atsuki kay Kineshita na mananatili siya roon hanggang sa maayos ang lahat. Nakatayo sa tabi niya. Inamin ni Iberia na nakarating lamang siya ng ganoon kalayo dahil kay Atsuki, bawat kalabang nakasalubong nila ay agad nitong pinabagsak, at kung wala si Atsuki ay matagal na siyang natalo. Sa unahan nila, lumingon si Kineshita at itinaas ang kanyang kamay. Sinabi niyang masyado siyang abala para harapin sila mismo, ngunit maghahanda siya ng ilang playmates para humarap sa kanila.
Pagkatapos ay kumislap ng pula ang mga mata ni Kineshita habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan na pabagsakin si Etsuki. Nang marinig yun, humakbang pasulong ang grupo niyang armado. Isa sa kanila ang nangutya kay Etsuki, sinasabing isa lamang itong level 0 na bata. Isa pa ang nagsabing may lakas ng loob itong tawagin si Kineshita sa pangalan at nangakong tuturuan niya ito ng asal. May isa pang tumawa at sinabing ipapakita niya sa kanila ang impyerno. Napatitig si Iberia sa pagkabigla habang binibilang ang kanilang bilang, hindi bababa sa 100 tao yun. Nanginginig ang kanyang boses sa takot habang nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Hinawakan siya ni Etsuki sa hood at hinayla pababa ang kanyang ulo, sinasabihang manatiling nakayuko. Tumingala si Iberia nang may pagtataka at pagkalito, bumulusok ang asul na kidlat sa grupong yun ng mga lalaki bago pa nila maunawaan ang nangyayari. Mabilis na kumilos si Etsuki gamit ang kanyang lightning skill, naabot niya si Kineshita at hinablat ito mula sa likuran, nanigas ang ekspresyon ni Kineshita habang bumabalot ang kidlat sa kwelyo nito. Bago pa makapag-react ang sinuman, hinayla ni Etsuki si Kineshita mula sa pagkakatayo at marahas na ibinagsak ito sa lupa, at bago pa maunawaan ni Iberia ang nangyayari, inihagis siya ni Etsuki patungo sa asul na barrier. Parehong bumagsak sa lupa sina Iberia at Kineshita. Punong-puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha dahil hindi nila maintindihan ang nangyari. Sa harap ni Kineshita, humakbang pasulong si Itsukoshi at sinabing mukhang hindi siya naging malinaw. Pagkatapos ay itinaman niya ang sarili at sinabi kina Kineshita at sa kanyang mga tauhan na hanggat hindi na ayos ang lahat, walang sino man ang aalis. Ang malamig niyang titig ang nagpatigil sa lahat sa kinatatayuan nila.